Isang gabing pagkakamali ang naging simula ng lahat. Di nakala ni Andrea na mabubuntis siya matapos sa isang gabi ng pagkalasing. Mas lalo pa siyang nabigla na malaman niyang kambal ang kanyang dinadala. Lumipas ang ilang taon, muling nagpakita ang ama ng mga bata. Ngayon ay isang mayamang negosyante at gustong kunin ang mga anak niya at ang puso ni Andrea. Papayag ba siyang mahalin muli ang lalaking minsan siyang iniwan? Cheers! Sigaw ng barkada ni Andrea habang nagtataas sila ng baso sa isang masayang gabi ng reunion. Hindi sanay si Andrea sa ganitong kasiyahan pero pinilit siya ng mga kaibigan. Ilang taon na rin siyang nakatutok sa trabaho bilang assistant manager sa isang maliit na kumpanya. Kaya ngayon kahit papano gusto niyang magsaya. Last inom na to, promise! Sabi ng kaibigan niyang si Lisa habang nilalagyan ng alak ang baso ni Andrea. Umiti siya at uminom. Hindi na iniinda ang sakit at pagod sa katawan. Isa lang naman ang plano niya ngayong gabi, mag-enjoy. Pero hindi niya inaasahan na may isang lalaking magpapatigil sa kanyang mundo. Mind if I join you? Tanong ng isang pamilyar na tinig. Paglingon niya, isang lalaking may matangos na ilong, mapupungay na mga mata, at masamang ngiting tila may tinatagong lihim ang tumambad sa kanya. Dominic? Bulong niya sa sarili. Si Dominic, ang lalaking minsan niyang naging kaklase sa kolehiyo. Noon pa man may nararamdaman na siyang kilig tuwing kasama ito, pero hindi sila naging close. Ngayong gabi mukhang siya ang destiny ni Andrea. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, at nang magdesisyong lumipat sa mas tahimik na lugar, doon nag-iba ang lahat. Andrea, hindi ko alam kung bakit ngayon lang kita napansin ng ganito, bulong ni Dominic habang hawak ang kamay niya. Hindi niya rin alam kung bakit parang andali niyang nahulog. Siguro dala ng alak, ng gabi o ng pangungulila. Ang gabing yon nauwi sa isang matamis pero mainit na sandali at kinabukasan, pagising niya wala na si Dominic. Iniwan siyang mag-isa. Walang kahit isang paalam. Makalipas sa ilang linggo, hindi lang sakit ang iniwan ng gabing yon, kundi dalawang munting buhay na sabay na tumitibok sa kanyang sinapupunan. Nakarap si Andrea sa salamin. Hawak ang pregnancy test na may dalawang malinaw na guhit. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at para siyang nauupos na kandila sa kinatatayuan. Buntis ako? Bulong niya sa akin. Halos hindi makapaniwala. Ngunit ang higit na gumimbal sa kanya ay ang resulta ng ultrasound 2 linggo matapos. Ang kambal ang kanyang dinadala. Miss Andrea, wika ng doktor. 2 heartbeats ang naririnig natin. Congratulations, mommy of twins! Parang biglang tumigil ang kanyang mundo. Di niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Isang gabing kapusukan. Isang lalaking di niya na muling nakita at eto siya, 2 agad na magiging anak. Paano ko to kakayanin mag-isa? Bulong niya habang pinapahid ang luha. Lumipas ang mga buwan. Tinagong mabuti ni Andrea ang kanyang pagbubuntis sa kanyang pamilya. Lumipat siya ng apartment, nag-resign sa trabaho at nagsimulang mamuhay ng simple sa probinsya. Ayaw niyang madumihan ang pangalan ng kanyang pamilya, lalo na't hindi niya rin kilala ng lubos ang ama ng kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang mahalin ang 2 munting buhay sa kanyang sinapupunan. Lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng lungkot, nawawala tuwing nararamdaman niyang gumagalaw ang mga bata sa kanyang tiyan. Dominic? Minsan niyang nasambit habang hawak-hawak ang ultrasound photo. Sana man lang alam mo, pero wag kang mag-alala dahil aalagaan at mamahalin ko ang mga anak natin. Nang isilang niya ang kambal, mas lalo siyang naging matatag. Pinangalanan niya ang mga ito na Amir at Diana. Pawang may kahulugan ang pangalan nila ni Dominic. Sa loob ng 3 taon, sinakripisyo ni Andrea ang lahat para sa kambal. Naging nanay at tatay siya sa kanila, kahit mahirap. Kahit walang suporta, kahit ang puso niya ay may lamat, hindi siya natinag. Hanggang isang araw, habang nasa palengke siya kasama ng mga anak, isang matangkad na lalaki ang biglang lumapit sa kanila. Andrea? Bulong nito, tila hindi makapaniwala. Napalingon siya at doon muling tumibok ang puso niya, si Dominic. At sa mga mata nitong nakatitig ngayon sa kambal, alam niya may magbabago na sa kanilang tahimik na mundo. Hindi nakagalaw si Andrea habang nakatitig kay Dominic. Parang bumalik lahat ng alaala ng gabing yon.
ang matamis na halakakan, ang mga bulong sa gabi, at ang sakit ng umagang iniwan siya ng walang paalam. Dominic? Mahina niyang sambit. Halos hindi niya mailabas ang pangalan nito. Diyos ko, Andrea, sila ba ang mga anak ko? Nanginginig ang boses ni Dominic habang nakatitig sa kambal na nooy masayang kumakain ng sorbetes. Napatingin si Andrea kay Amir at Diana. Ang kambal, tila walang kamalay-malay, habang bigla ang pagkikita ng kanilang ina at ng ama. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayong muli, wika ni Andrea. Mahina pero puno ng emosyon. At lalong hindi ko inakalang ikaw pa mismong lalapit sa amin. Naparanok si Dominic. Kita sa mukha niyang labis sa pagkagulat at paninibago. Andrea, 3 taon ko kayong hinanap. Nagsisi ako sa nangyari at pang-iiwan ko sa inyo. Hindi ko alam kung paano kita hahanapin noon. Wala akong ideya. Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Nagising ako kinaumagahan. Wala ka na. Ni isang sulat, ni isang tawag. Wala. Pinili mong iwanan ako pagkatapos ng lahat. Hindi ko ginusto yon, sagot ng binata. May emergency na tumawag sa akin, sa pamilya namin. At sa pagbalik ko, wala ka na sa apartment. Sinubukan kitang hanapin, pero parang bulang naglaho ka. Tahimik si Andrea. Ang puso niya ay muling nasasaktan, ngunit ramdam niya ring may katotohanan sa boses ng binata. Dominic, hindi lang isang buhay ang iniwan mo. Sabay hawak sa kamay ng kambal. 2 ang iniwan mong anak. Sila sina Amir at Diana. Lumuhod si Dominic sa hanap ng kambal, naiiyak. Amir, Diana, ang gaganda ninyo. Parang nakikita ko ang sarili ko sa mga mata nila. Mahal mo ba sila at kaya mo ba silang tanggapin? Tanong ni Andrea, puno ng takot. Hindi pa man kita muling nakikita, mahal ko na sila. At kung papayag ay gusto kong bumawi sa inyo ng mga anak ko. Gusto kong makilala sila, maging ama nila. Napakagatabi si Andrea. Ayaw niyang agad-agad magdesisyon. 3 taon niyang pinalaki ang kambal na mag-isa. Kaya ba niyang bigla na lang ibalik ang isang lalaking minsang lumisan? Hindi ko alam, Dominic. Mahina niyang sabi. Hindi lang tutungkol sa akin. Kailangan nating isipin ang kabubuti ng mga bata. Tumango si Dominic, puno ng pag-asang muli siyang tatanggapin. Kung kakailanganing manligaw muli, Andrea, gagawin ko. Para sa kanila at para sa'yo. Simula nang muling magpakita si Dominic sa buhay ni Andrea, tila binuksan isang kabanata ng nakaraan na matagal nang isinara ni Andrea. Ngunit ngayon wala na siyang magawa kundi harapin to, lalo na tuwang-tuwa ang kambal sa presensya ng kanilang Tito Dominic. Hindi pa niya kayang sabing ama to ng mga bata. Natatakot siyang umasang muli, natatakot siyang masaktan ulit. Pwede ba akong sumama sa inyo sa parke bukas? Tanong ni Dominic habang kasalukuyang inihahatid si Andrea sa bahay galing palengke. Mabuti pa, itanong mo sa mga bata kung gusto nilang makasama ka. Malamig niyang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang masaya na ang mga anak niya kapag nandun si Dominic. Napangiti siya. Si Amir sa bawat piggyback ride at si Diana ay palaging humihiling ng yakap kay Dominic tuwing sila'y magkasama. Kinabukasan, sinadya ni Dominic na pumunta sa bahay nila. May dalang mga gamit pambata. Mommy, isama natin si Tito Dominic sa playground. Masayang sigaw ni Diana. Napailing naman si Andrea. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan. Sa gitna ng mga halakhakan sa parke, hindi maiwasang mapatitig si Andrea kay Dominic. Iba na ito ngayon. Di na to yung Dominic na nakilala niya sa isang gabi. Mas responsable, mas mahinahon, at halatang nagbabago para sa mga anak nila. Nang matapos ang araw, niyaya siya ni Dominic sa isang panandaliang lakad habang nakatulog sa stroller ang kambal. Andrea, bungad ito? Hindi ko intensyon na masaktan ka. Alam ko na walang sapat na dahilan, parang pagkawala ko, pero binabalikan ko to ngayon dahil gusto kong bumawi. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Ramdam niya ang sensibilidad nito, ngunit naman rin niya ang takot sa puso niya. Gusto ko na maging parte ng buhay nila, hindi lang tito, kundi bilang ama. At kung papayag ka, gusto rin kitang ligawan ng maayos, ng buo, hindi katulad noon. Napapikit si Andrea.
Kay tagal niya nang inasama mga salitang iyon pero ngayon, hindi na siya sigurado kung kaya pa niyang ibigay ang puso niya. Dominic, hindi madaling tanggapin ang lahat. Hindi to fairy tale. May mga sugat ako na iniwan mo. Ngumiti ng bahagya ang binata. Alam kong hindi ako perpekto, Andrea, pero nais kong magsimula sa tama. Simula ulit kung papayag ka. Alam ni Andrea na may bahagi pa rin sa puso niya sa Dominic at ayaw niya nang umiwas. Mula nang magsimulang lumapit si Dominic, naging mas magaan ang araw-araw ni Andrea. Hindi man niya aminin ng buo, ngunit ramdam niya unti-unti siyang muling nahuhulog. Tuwing dumarating si Dominic sa hapon, dala ang paboritong tinapay ni Diana at laruan ni Amir. Di niya maiwasang mapangiti. Ang dating takot na muling masaktan napalitan ng pag-asa. Ang saya-saya ni Tito Dominic, Mommy. Sambit ni Amir habang nakasandal sa balikat ni Andrea. Oo nga po. Sana araw-araw nandito ka, Tito. Dagdag ni Diana habang niyayakap ang bagong teddy bear na bigay ni Dominic. Napabuntong hininga si Andrea. Anak, gusto niyo ba talaga si Tito Dominic? Sabay na tumango ang kambal. Yes, Mommy. Parang si Daddy. Saglit siyang natigilan. Parang nasugatan ang puso niya sa sinabi ng kambal. Hanggang ngayon, di niya pa napapaalam sa kanila ang totoo. Paano niya sasabihin ng taong iniiyakan niya noon? Siya rin palang magpapangiti sa mga anak niya ngayon. Kinagabihan, kinausap siya ni Dominic. Andrea, seryosong tono nito. Salamat at hinayaan mo akong mapalapit sa kanila. Alam kong hindi pa sapat to pero gusto ko sanang humiling. Nang ano, Dominic? Tanong niya. Bagamat may kutob na siya. Gusto ko makilala sila bilang ama, hindi bilang bisita, hindi bilang tito. Natahimik si Andrea. At higit pa ron, gusto kitang makilalang muli. Andrea, gusto ko maging totoo tayong pamilya kung papayag ka. Liligawan kita ulit. Ako, hindi dahil sa nakaraan natin, kundi sa ngayon. At sa bukas na haharapin natin. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Ang lalaking minsang iniwan siya ngayon, nagsusumamong makabawi. Dominic, sagot niya. Maraming sugat pa ang kailangang hilumin. Pero kung tunay ang hangarin mo at kung handa kang patunayan, hindi ko isasarang puso ko. Salamat, Andrea, bulong ng binata. At para simulan to sa tama, maaari ba akong mandigaw sa harap ng mga anak natin? Napangiti si Andrea. Kung iyon ang gusto mo, bahala ka. Pero tandaan mo, hindi lang puso ang kailangan mong mapanalunan, kundi pati na rin ang tiwala ng kambal. Ngumiti muli si Dominic. Makakaasa ka, Andrea? Kinabukasan, hindi makapaniwala si Andrea sa nakita niya sa bakuran. May mga palamuting papel na nagsasabi, Good morning, Mommy. At may mesa sa tabi na puno at may nakanda ng agahan, timpladong kape, tinapay, itlog at mga paborito niyang prutas. Mommy, surprise! Sigaw ng kambal habang tumatakbo papalapit. Nakatayo si Dominic sa gilid at may hawak pang kutsara at sandok. Good morning, Andrea. Officially, gusto kong simulan ang ligawan day natin. Ngayon, napanganga naman si Andrea. Hindi makapaniwala sa effort ng binata. Ginising kami ni Tito Dominic kanina. Pagkukwento ni Diana. Tapos, kami yung tumulong sa decorations. Tapos, si Tito Dominic naman ang nagluto. Dagdag pa ni Amir. Pero, Mommy, sorry po ha. Kinain ko na yung bacon. Napatawa si Andrea. Sa tagal nang hindi niya nararamdaman ang ganitong saya, ngayon niya lang muling naranasang kiligin ng ganito. Hindi ito yung pilit na saya. Ito ay totoo, natural, at damang-dama. Pagkaupo nila, si Dominic ang nagsari ng kape at nagsandok ng pagkain para sa kanya. Alam mo ba, Andrea? Sabi ng binata habang nakangiti. Nung nawala ka noon, akala ko hindi na kita makikita ulit. Pero nang makita ko kayo nung araw na yun sa palengke, alam ko, kailangan ko ng itamang lahat. Tahimik lang si Andrea habang pinagmamasdan ang masayang ngiti ng kambal. Ngayon, ayoko makontento lamang sa pagbisita. Gusto ko na maging parte ng bawat umaga ninyo, ng bawat tawa, iyak, at tagumpay ng mga anak natin. Napatingin naman si Andrea sa kanya.
Hindi ka ba natatakot? Baka bigla ako magbago ng isip. Ngumiti si Dominic. Walang laban na hindi ko kakayanin kung ikaw at ang kambalang premyo. Kinilig si Andrea. Pero tinago niya yon sa likod ng isang mapaglarong irap. We'll see. Tingnan natin kung gaano nga ba katagal sa ligawan phase, Mr. Dominic. Nagsimula nang kumain ng kambal. Habang nagkukwento si Dominic ng mga kalokohan nito noong bata pa siya, tawa naman ang tawa sina Amir at Diana. Habang pinagmamasdan ni Andrea ang tagpong iyon, napaisip siya. Baka nga may second chance pa, hindi lang talaga para sa kanya, kundi para sa isang buo at masayang pamilya. Ilang linggo nang lumipas, simula ng opisyal na manligaw si Dominic. Sa bawat araw na dumaraan, tila hindi nito nilagpasan ng pagkakataong mapasaya si Andrea, lalo na ang kambal. Minsan may dalang bulaklak, minsan ay may lutong ulam. At kung minsan simpleng sulat kamay lamang na mensaheng, ingat ka palagi, Andrea, love Dominic. Hindi maikakaila, may kakaibang tibok na muli sa puso ni Andrea. Mommy? Bulong ni Diana habang sabay silang nagdidilig ng halaman. Bakit palaging masaya ka kapag nandyan si Tito Dominic? Nagulat si Andrea. Ha? Ako? Hindi Pero palagi kang umingiti. Tapos parang kinikilig. Sambit naman ni Amir. Sabay tawa. Napailing naman si Andrea. Ay nako, mga bata talaga kayo. Pero sa totoo lang may katotohanan ng sinabi ng kambal. Isang gabi, habang nasa balkonahe siya at tumihigop ng mainit na tasa, dumating naman si Dominic. May dalang isang maliit na kahon. Para sa'yo, aniya habang iniaabot ito. Ano naman to? Tanong ni Andrea. Nag-aalangan pero may kilig. Buksan mo. Pagbukas niya isang kwintas na may pendant na may ukit ng letrang A at dalawang maliliit na bituin sa gilid. Sumisimbolo to kina Andrea, Amir at Diana. Dominic, mahina niyang sabi. Hindi to para suyuin ka, ani Dominic. Ito ay paalala na kahit anong mangyari, kasama ka palagi sa puso ko at ang mga anak natin. Di na nakasagot pa si Andrea. Parang bigla naging mabigat ang puso niya. Hindi dahil sa sakit, kundi sa dami ng damdaming pilit niyang itinatago. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya. Hindi mo ako kailangan na pahirapan ang sarili mo. Masaya naman ang kambal, nakapiling ka na nila. Dahil mahal kita. Diretsong sagot ni Dominic. Napapitlag si Andrea. Muling umalingaw sa isip niya ang mga salitang no'y pinapangarap lamang niyang marinig mula rito. Mahal kita, Andrea. Hindi lang dahil ikaw ang ina ng mga anak ko, kundi dahil ikaw ang babaeng hindi ko makalimutan mula pa nung gabi na una tayong nagkakilala. Minsan na ako naging duwag, pero ngayon hindi na. At handa akong ilaban ko nung sinisigaw ng puso ko. Hindi niya alam kung anong isasagot, pero isang bagay ang malinaw. Hindi niya na kayang itanggi ang nararamdaman. Dominic? Hindi pa ako handang sumagot. Pero, tanong nito. Puno ng pag-asa, ngumiti si Andrea. Pwede kang maupo dyan araw-araw habang umiinom ako ng tsaa. At kung papala rin, baka isang araw, ikaw na rin ang kasama ko na umiinom nito. Napangiti si Melody. Isang hakbang papalapit sa puso mo. Sapat na yon para sa akin. Hindi inaasahan ni Andrea na sa pagdaan ng mga araw, unti-unti siya na tinatamaan ng panliligaw ni Dominic. Kahit papilit niyang itinatanggi, may kakaiba sa presensya nito na bumubuhay sa damdaming matagal nang natutulog. Isang hapon habang nakaupo siya sa sofa at pinagmamasdan ng kambal na naglalaro kasama si Dominic sa bakuran, hindi niya napigilan na mapangiti. Napaka-natural ng kilos ni Dominic bilang ama. Si Diana palaging nakasampa sa likod nito habang si Amir naman panay ang sigaw ng, "Go, Tito Dominic!" Muling tumusok sa puso ni Andrea ang salitang iyon. Hindi niya lang maitago sa sarili. Namimiss niya ang mga katuwang sa buhay. Namimiss niya na may masandalan. At higit sa lahat, namimiss niyang mahalin at mahalin din pabalik. Ilang beses niya nang sinubukan na pigilan ang nararamdaman. Pero parang ang bawat ngiti ni Dominic ay tuluyang sumisira sa kanyang mga pader.
Masaya sila, bulong ni Andrea sa sarili. Maya-maya pa, lumapit si Benedict na pawis pero nakangiti. Nag-enjoy sila, pero mukhang pagod ako sa'yo kaysa sa kambal. Salamat, Dominic, mahina niyang sambit. Napatingin sa kanya ang binata. Para saan? Para sa lahat. Para sa effort mo, sa panahon mo, sa pagiging ama nila kahit ngayon lang. Napatitig si Dominic sa kanya. Andrea, kung alam mo lang kung gaano ko pinagsisihan ang pagkawala ko noon. Pero sa tuwing tinitingnan kita ngayon, pati na ang kambal, parang binibigyan ako ng pagkakataon ng tadhana. Tahimik si Andrea. Pero sa halip tumalikod o umiwas, marahan niyang inabot ang kamay ni Dominic. Nagulat naman ang binata. Andrea, hindi ko pa masabi kung saan to pupunta. Sabi niya, seryoso. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Hindi ko na kayang itulak ka palayo. Napangiti si Dominic. Wala akong ibang hinihiling, kundi yan. At kung talagang totoong pinapakita mo, hayaan mong subukan natin ulit. Pumapahig na ako, mahal pa rin kita, at handa akong pumasok ka ng tuluyan sa buhay namin ng mga anak natin. Maraming salamat, Andrea. Sobra mo akong pinasaya, promise. Gagawin kong lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Buong pusong sagot ni Dominic. Lumapit naman ang kambal at sumigaw. Group hug! At sa yakap ng apat na magkakapamilya. Sa ilalim ng lumulubog na araw, tila may bagong simula na namumuo. Isang pag-asang puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pagbabalik. Mommy, si Daddy na ba si Tito Dominic? Inosenteng tanong ni Diana habang sabay sila nag-aalmusal. Napatigil si Andrea sa pagkagat ng pandesal. Napatingin siya kay Dominic na tahimik lang nakamasid sa kanila. Anak, mahina niyang sambit. Bakit mo natanong yan? Kasi po, lagi na po siyang kasama natin, tapos pinapaliguan niya kami. Pinapakain at ginagawa ng baon. Ganyan po ba talaga ang daddy? Subigit si Amir. Totoo, mommy. Siya po yung nakita namin sa picture nung maliit pa tayo. Siya po yung sa wallet mo. Napakagatlabi si Andrea. Panahon na siguro. Tumayo si Dominic, lumuhod sa harap ng kambal. Amir, Diana, may sasabihin ako. Napatingin ang kambal sa kanya. Ako ang tunay niyong daddy. Nagkamali ako noon pero gusto kong bumawi. Kung papayag kayo, gusto ko maging daddy Dominic talaga, hindi na tito. Napatingin ang kambal kay Andrea. Mommy? Tumango si Andrea, pilit pinipigilan ng luha. Oo mga anak, siya ang totoo niyong daddy. Sa halip na magalit o malito, sabay na tumakbo ang kambal papunta kay Dominic at niyakap ito. Yehey! May daddy na kami! Sigaw ni Diana. Mahal ka namin, Daddy Dominic? Dagdag ni Amir. Di naman napigilan ni Dominic ang mapaluha. Sa yakap ng dalawang inosenteng puso, tila pinatawad na rin siya ng tadhana. Kinahapunan, dinala ni Andrea si Dominic sa bahay ng kanyang mga magulang. Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Benedict habang nasa harap ng gate. Panahon na rin siguro. Ayokong lumaki ang kambal sa kasinungalingan. Pagkatapos nila, sinalubong sila ng ina ni Andrea na agad napansin Dominic. Ikaw, para nakita na kita dati. Ani Aling Trining, sabay kunot noo. Si Andrea mismo ang humawak sa kamay ng binata. Ma, siya po ang ama ng kambal. Nanlaki ang mga mata ni Aling Trining. Ha? Siya yung lalaking sinasabi mong di mo nakita ulit? Tumango si Andrea. Opo ma, pero bumalik siya at hindi lang basta humalik. Pinapatunayan niyang seryoso siya. Natahimik naman ang matanda. Tinitigan si Dominic mula ulo hanggang paa. Mahirap pagtiwala ulit, iho. Pero kung talagang mahal mo ang anak ko at mga apo, patunayan mo. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Tumango si Dominic na may buong respeto. Opo, inay, yan po ang bala ko. Hanggat buhay ako, aalagaan ko mag-iina ko. Simula nang ipahayag ni Andrea sa kanyang pamilya na si Dominic ang ama ng kambal, mas naging tahimik ang mga sumunod na araw. Hindi galit ang kanyang mga magulang. Ngunit naman niya ang pag-aalinlangan, lalo na't alam nilang minsan ay nasaktan ito. Anak, wika ng ina, isang gabi habang inaayos niya ang kumot ng kambal. Sigurado ka ba talaga sa nararamdaman mo sa kanya? Hindi ko pa magsabi ng buo, ma, sagot ni Andrea.
Pero kung gusto kong bigyan siya ng pagkakataon, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga bata, tumango ang matanda. Hindi kami tutol kung nakikita namin masaya ka, pero gusto namin makita kung totoo talaga ang sinasabi niya. At hindi na nagpatumpik-tumpik si Dominic. Kinabukasan, nagulat ang buong bahay nang dumating ito, bit-bit ang ilang kahon. Anong ginagawa mo? Tanong ni Andrea habang lumalapit sa kanya. Maglilinis ng bubong. May tumutulo daw kapag umuulan. Tapos pagkatapos ito, tutulong ako magsaing at mag-iigib ako ng tubig sa poso para may panligo kayo dito. Nakangiting sagot ni Dominic. Napailing naman si Andrea. Hindi mo kailangan gawin yan, Dominic. Hindi ko kailangan gawin, pero gusto ko, Andrea. Dahil gusto ko ipakita na hindi lang ako narito para manligaw, kundi para magsimula ng buhay kasama kayo. Napatitig naman si Andrea sa kanya. May kung anong init sa puso niyang di niya lang kaya itanggi. Ilang araw pang lumipas. Sa bawat araw, mas lalong napatunay ni Dominic na seryoso siya. Tinuturuan niya si Amir na magbisikleta. Kinukwentuhan si Diana bago matulog. Isang gabi nadatnan siya ni Andrea sa kusina habang naghuhugas ito ng plato. Dominic, sabi ni Andrea. Hindi ko alam kung saan to hahantong. Pero gusto kong malaman mo na napapansin ko ang lahat ng ginagawa mo. Tumigil sa paghuhugas si Dominic at humarap sa kanya. Hindi ko kailanman hinangad na bumalik lang sa buhay mo para mag-sorry. Gusto kong bumalik para manatili, para ayusin ang pagkakamali ko noon. Hinawakan niya ang kamay ni Andrea. At kung may pagkakataon, Andrea, gusto kong ituloy kung anumang nasimulan natin. Hindi dahil nabuo ang kambal, kundi dahil gusto kong bumuo ng isang totoong pamilya. Gusto kong makasama ka habang buhay. Naiiyak na napangiti si Andrea. Hindi niya kailanman inakalang darating muli sa puso niya ang ganitong pag-ibig. Yung handang magsakripisyo, higit sa lahat, handang manindigan. Hindi maipaliwanag ni Andrea ang nararamdaman habang pinagmamasdan si Dominic na napapakaba para sa kanilang pamilya. Anong iniisip mo? Tanong ni Dominic habang nasa veranda sila isang gabi. Kapwa humihigop ng mainit na kape. Na parang panaginip lang lahat ng to? Sagot ni Andrea habang nakatingin sa buwan. Hindi ko inakalang darating yung araw na nandito ka, kasama sila, kasama ako. Hinawakan ni Dominic ang kamay niya. Pinapangako ko, Andrea, na hindi ako mawawala. Handa na akong harapin ang lahat ng responsibilidad. Saglit siyang natigilan. Parang bumalik sa kanyang alaala ng gabing yon, ang gabing puno ng emosyon. At sa isang gabing nagbunga ng kambal na siyang bumago ng takbo ng kanyang buhay. Dominic, mahinang wika niya. Takot pa rin akong masaktan. Hindi lang ako kundi lalo na sila. Hindi ko alam kung kaya ko pang mawasa kung sakali man na pinutol nito ang kanyang salita sa pamamagitan ng mahigpit na yakap. Hindi kita sasaktang muli. Hindi ko hayaang mawala kayo sa buhay ko kung papayag ka lang. Gusto kitang pakasalan. Napasinghap si Andrea. Hindi niya inaasahan ang alok na yon. Hindi ito ang granding proposal. Walang singsing, walang luhod. Pero daman niya ang katapatan sa bawat salita. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon pero handa ako maghintay. Dagdag pa ni Dominic. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na kaya kitang mahalin araw-araw. Buong buo tulad ng pagmamahal ko sa mga anak natin. Tahimik si Andrea pero malalim ang paghinga. Hindi na siya handang sumagot pero alam niya unti-unti, hinuhubog ng bawat araw ang damdamin niyang minsang naging durog. Kinabukasan, dinala sila ni Dominic sa isang park na malapit sa dagat. Doon sila naglaro, nagpiknik at nagpahinga sa ilalim ng puno. Habang nakasandal si Andrea sa balikat ni Dominic at ang kabal ay masayang tumatakbo. Naisip niya kung gaano nakalayo ang narating nila. Mula sa isang gabi ng pagkakamali, ngayon ay isang masayang pamilyang binubuo. At sa puso ni Andrea, unti-unti nang nabubuksan ang pintuan para sa panibagong pag-ibig. Kinabukasan, habang abala si Dominic sa pagluluto ng almusal at ang kambal ay nanonood ng cartoons, tahimik na naupo si Andrea sa veranda. Hawak niya ang isang lumang larawan nila ni Dominic. Kung yon matapos ng gabing naging simula ng lahat, isang gabi, isang pagkakamali ayon sa iba, pero para sa kanya, iyon ang simula ng pinakamahalagang parte ng kanyang buhay, ang kanyang mga anak. Napapikit siya, napabuntong hininga.
Kaninang madaling araw, hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang tanong ni Dominic. Gusto kitang pakasalan, Andrea. Sino ba siya para tumanggi sa ama ng kanyang mga anak? Lalo na ako ito ay nagbago na at patuloy na pinapatunayan ang kanyang pagmamahal. Hindi lang sa kanya kundi higit pa sa lahat sa kambal. Ngunit, kabalikat ng pagmamahal niya ay ang takot. Takot na baka masaktan muli. Takot na baka ito'y panandalian lang. Takot na baka ang mga anak niya ay magdusa sa huli. Ma? Tawag ni Diana. Hawak ang drawing na may nakasulat. Mama plus Papa plus kami equals happy family. Na makita yon ni Andrea, napangiti siya at napaluha. Simbolo ba yon ang sagot ng tadhana? Lumapit si Dominic. Andrea, okay ka lang? Tumango siya. Dominic, may sagot na ako? Napatingin ito, tila kinabahan. Ngumiti si Andrea, bagamat may luha sa mata. Oo, tatanggapin ko ang alok mong kasal. Mahal din kita, tanda na akong sumugal ulit. Namilog naman ang mga mata ni Dominic. Totoo ba? Maraming salamat, Andrea. Pangakong hindi ka magsisisi. Hindi napigilan ni Dominic ang sarili. Niyakap niya si Andrea na mahigpit at hinalikan to sa labi na ang buong puso namang tinugo ng dalaga. Tuwang-tuwa rin naman ang kambal nang marinig ang balita. Niyakap nila ang kanyang mama at papa at sabay-sabay silang nagtawanan sa gitna ng kanilang munting kusina. Masaya ang lahat pero alam ni Andrea, ang totoong pagsubok ay magsisimula pa lang. Ang kasal ay hindi pangako ng perpektong buhay kundi ng isang mas matibay na samahan. At ngayon, handa na siyang harapin iyon. Kasama si Dominic at ang kanilang kambal. Ilang buwan matapos tanggapin ni Andrea ang alok ni Dominic na kasal. Naganap ang isang payak ngunit punong-puno ng pagmamahalan na kasalan sa isang simpleng garden venue sa bayan. Ang kambal na parehong nakasuot ng puting damit, masayang naglakad sa aisle bilang flower girls. Si Andrea suot ang isang eleganteng simpleng gown, hindi mapigilan ng luha habang papalapit kay Dominic. Ang dating gabi na puno ng pagsisisi, ngayon naging simula ng pangarap na matagal niyang inaakala na hindi na matutupad. Habang nagsasalita ang pari, mahigpit ang pagkakahawak nila sa isa't isa. Nangangako kong mamahalin ka, Andrea, hindi lang bilang ina ng ating mga anak, kundi bilang babaeng minahal ko sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko. Bulong ni Dominic habang isinusuot niya ang singsing sa daliri ng babae. Mahal kita, Dominic, hindi lang bilang ama ng kambal, kundi bilang lalaking tinanggap kong muli. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil handa ka magbago para sa pagmamahalan natin. At nangangako ko na magiging ilaw ako ng ating tahanan, sagot ni Andrea. Matapos ang kanilang matamis na halik, bilang bagong mag-asawa, sabay-sabay na nagpalakpakan ng mga bisita. Tumakbo ang kambal at tumakap sa kanilang mag-asawa. Yehey! Buo ng pamilya natin! Ang gabi ginugol sa sayawan, tawanan at pagbabahagi ng mga alaala. Maging ang mga kapitbahay ni Andrea hindi makapaniwala na ang simpleng babaeng dating iniwan, ngayon ay masayang may pamilya na. Ngunit higit pa sa kasal, ang tunay na tagumpay ng kwento ay ang pagpapatawad, pagtanggap at pagmamahalan. Si Andrea at Dominic natutong kalimutan ang nakaraan upang magbigay daan sa mas maganda at mas matatag na bukas. Sa huli ay biglang habang nakaupo sa porch ang mag-asawa, pinapanood ang kambal na naglalaro, napangiti si Andrea. Mula sa isang gabi na puno ng luha, ngayon may buhay siyang punong-puno ng pagmamahal. Minsan, ang isang lalaking nagkamali maaaring maging daan para matagpuan natin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pamilya. Sa pagpapatawad, pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at sa tapang na harapin ang nakaraan, doon natin makikita ang tunay na halaga ng puso. Gaya ng kwento ni Andrea at Dominic. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nais nyo po ng ganito nating short love stories, mag-iwan lamang po kayo ng komento sa baba at malugod ko pong babasahin. Sana po patuloy ninyo akong suportahan. God bless po sa ating lahat.